Ay mga Pops and Mars, Pops Debbie pala, sa mga mentors ng PH Dad. And sa video nito, ipapakita ko yung over-the-shoulder view kung ano yung ginagawa ko araw-araw as a social media manager sa company na ito, right? As isang sports brand sa UK. Okay, trabaho ko na to for almost 5 years na. Alright, hindi lang ito yung trabaho ko, hindi lang social media. Nag-run din ako ng ads, nag-run din ako ng TikTok shop, Facebook shop, Shopify, anything about e-commerce. Kumbaga, add-on lang tong social media management sa aking sinasabing arsenal o let's say aking resume. Okay? So, again, let's see, sana natin siya. Right, okay. Nagpo-post ako araw-araw. As, syempre, yun ang trabaho mo sa social media manager, di ba? Magpo-post ka ng content araw-araw na ma-appreciate ng audience mo, right? Or ng audience company mo. Pero, yung catch doon, bakit hindi ako nagpo-post or hindi ako gumagamit ng content calendar? Depende yan. Right? Depende yan. First 2 years, gumagamit kami ng content calendar, nagagawa ko ng content within naman. Tapos ko yan almost 2-3 days, in-strategize ko na or gumagawa ng content. E napansin namin, hindi siya gumagana. Alright? Hindi nagkiklik kasi nagmumukhang robot. Nagmumukhang robot yung content. At napapansin ng audience na parang yun lang. Diba? So, inalis namin yun and ginawa na lang namin or ginawa ko na rin lang na mag-post araw-araw. Okay? So, basically, ang ginagawa ko dyan almost 1 or 2 hours every day kasama na iba't ibang trabaho ko. Right? So, again, depende yan kung ano yung gumagana. Sinubukan namin yon the first 2 years, hindi siya gumana. So, ang gumagana sa amin ngayon, ang pagpo-post araw-araw. Bakit? Again, depende yan sa inyo. Depende yan sa industry, depende yan kung ano yung taste ng audience talaga. Ang kasi sa amin, ang hinahabol namin dito, yung fresh content mismo galing sa mga gumagamit ng product namin. Okay? Kung nakaschedule yung mga content namin in a month, paano kung may dumating na bagong content na fresh, na kailangan kong i-edit, kailangan kong i-post, ipopost ko siya. Yes, pwede naman yun. Pwede mo i-post. Pero, yung algorithm, hindi magiging sang-ayon sa'yo. Kasi pag sumobra ka, sa amin lang to pag sumobra ka ng 3 post sa isang araw, medyo hindi nagiging good yung resulta. Sa amin, in my experience, sa experience ng audience namin. So, nag-stick na kami sa 2 o 1 content sa isang araw. Alright? So, kung may fresh kaming content, let's say, itong goalkeeper na to, this one, kung nag-post siya sa kanyang SoftMed and share sa amin na, let's say, yun nga, napakita yung brand, kailangan namin itong ma-post within 24 hours para makita ng audience niya na gamit niya yung produkto namin. So, yun yung strategy, yun yung ginagawa, right? So, again, depende yan sa strategiya ninyo o ano yung gumagana. Ito yung gumagana sa amin. So, pag may nagbigay sa akin ng image galing sa client ko, i-edit ko siya, i-schedule ko sa aming dito sa planner ng Facebook. Okay, hindi ko gumagamit ng iba pang mga tools. Alright? Manually ako naglalagay dito sa mga platforms na to. Bakit? Kasi yun ang gumagana. Again, right? Nagbibigay sa amin ng magandang numero to. Nagbibigay sa amin ng magandang engagement. Alright? For the past 3 years na ginagawa namin to. So, 5 years ko na silang hawak. Okay? So, pinopost ko siya rito sa plano ng Facebook. Yep. Mostly, nag-schedule kami ng umaga sa UK time. Popost kami ng umaga around 8 or 9 ng umaga. Araw-araw pag weekday. Then pag weekends, kailangan by 2 content. Kailangan may umaga sa mayroong hapon. Right? Yan yung ginagawa ko. Right? Kailangan ba na puro pictures lang? May video din. So, this one. So, nag-reach siya na 1,000 people. Ni-edit ko lang siya sa minsan Canva, minsan CapCut. Okay? And marami akong tools na ginagamit ko 11 Labs para magkaroon ng narration yung video, and mostly yung caption na to, CapCut lang siya. Okay? Again, ito yung gumagana sa amin. Okay?
Hindi mo na kailangan gumawa ng video para maging fancy or pagandahin pa, o magandang graphics, masyadong maingay. Para sa amin, hindi na siya ganun ka-effective sa audience namin, ha. The more na simple lang siya, mas makilik na audience namin. So, nakikita niyo, pataas yung numero niya. Alright. So, ayun yung sa Facebook. Pag sa TikTok, basically, same. Upload lang ako manually. And minsan, pag nakapag-upload na ako dyan, sinasagot ko yung mga messages dyan. Minsan yung mga comments, yung mga share, kumbaga, nire-replyan ko rin, nagko-comment din ako, sumasakso din sa usapan, kasi ganyan. So, yeah, masaya. Masaya ang pagiging social media manager. Nakaka-enjoy siya, hindi siya nakaka-bored. Kasi, umaandar yung creativity mo, umaandar yung humor mo. Alright? Why is humor? Dito sa Page Dads, ako yung gumagawa ng content dito sa aming grupo. Alright? So, kung makikita nyo, ito yung latest na nag-viral sa amin. Umabot siya ng 1 million views. Okay? So, ang trajectory niya pataas. Sobrang witty lang ng video na taon na nakita ko online. Ginawa ko na ng caption. And that's yan, nag-boom. Okay? So, yan. Ayun ang ginagawa ng isang social media managers. Kaya ko. Basically, ito yung trabaho namin, o trabaho ko, araw-araw. Again, hindi lang to yung work ko. Meron pa akong ibang trabaho under sa company. Ito lang yung masarap i-share, or kaya kong i-share regarding social media management. Alright, yun lang mga Pubs and Mars. I hope may napala kayo sa aking munting palabas, yung munting video. And kung may katanungan lang kayo, message nyo lang, comment kayo, try natin sagutin nyo. Alright, kasi na medyo may gera sa likod. Laro din tayo minsan. Yeah, masarap maglaro ng games, masarap din magtrabaho online, masarap magkaroon ng oras sa pamilya, and may pagkakataon, piliin nyo yung oras. Kasi ayun yung bagay na nauubos sa atin at hindi yung pera. Alright, yun lang. Maraming salamat and kita-kits. Bye-bye.